Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong likod. Tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong presidente na tinatawag po na kanyang ate na bangag. Dahil po nalalapit na po o malapit na po ang kanyang sona. Hindi po ba sa Lunes? At natanong po siya ng ilang media kung ano raw po ang mangyayari. Kamusta na ang korupsyon? Pero sa isang part naman po ng ating mga kababayan, sila po ay nag-survey at tinanong po ang ating mga kababayan, ang tanging layunin lang po ng ating mga kababayan ay ma-impeach. Dapat daw po siya ang ini-impeach, hindi ang Vice President. Unahin po muna natin ito pong sinasabing abangan ang susunod na kabanata, mga kababayan. Ginawa pang teleserye ang problema ng korupsyon sa ating bansa. Nakakahiya. Ito po, pakinggan po natin. Maiksi lang naman po ito. Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA? Abangan ang susunod na kabanata. Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA? Abangan ang susunod na kabanata. Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA? Abangan ang susunod na kabanata. Can the people expect that you will address the corruption? Grabe, no? Talagang ganyan po bang Pangulo? Pagdating sa issue ng korupsyon, pangising-isi pa. Samantalang ang korupsyon ay talamak na talamak at ang taong bayan ang magsasakripisyo at magbabayad ng mga inutang nila. Pero sila, lalong-lalo po ang Pangulo, pangising-isi lang. Pero ito naman po ang simpatsya at ang gustong mangyari ng ating mga kababayan dito sa Pangulo na abangan ang susunod na kabanata. Ito po. Ibang klase. Boys are like Bluetooth. Sa akin BBM? Bakit BBM, sir? Wala nagagawa Kasi kay Sara, wala namang Hindi mo na maka-Duterte, diba? Pilipino lang. Wala man silang evidence Puro lang Sabi-sabi lang Ayoko na si BBM. Sisi ako, siyang binoto. Bakit, ma'am? Ay, walang nangyari. Lumalala ang bansa. Di ba? Una-una, nawala yung kaban ng bayan. O, paano ng mamamayan? Di ba? Kasi ang magpe-presidente dapat may pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Dapat ganun. Hindi Di ba? Si Bongbong. Bakit po? Wala namang asasang nagawa Naghihirap katulad niya ngayon. Ang dami na ngayong mataas na bilihin. Kaya dapat siya ang matanggal. Ay, Bongbong, wala naman ginawa si Bongbong Pinataas lang niya lahat ng bilihin. Tapos corrupt. Bongbong. Bakit po? Wala naman nangyayari kasi sa Pilipinas. Tao naghihirap Si Bongbong Marcos. Bakit po? Halatang-halata yung korupsyon niya, buong administrasyon niya. Klarong-klaro na. Tapos bakit si Sara Duterte ang i-impeach samantalang cleared na siya sa kuwa? Si BBM. Bakit po? I like Sara. Bakit, The best president. Siya ang nakakatulong dito sa Pilipinas. Kasi ito, wala nang nangyayari yan. Kurakot ang mga tauhan niya. Si Marcos. Kasi sa lahat na nakikita natin sa FB, kung saan-saan man sa First Journal, hindi maganda talaga yung pagkakaano niya dito sa buong Pilipinas. Kahit natalanoti ako, siyempre ito. Alam niya rin sagot dyan sa tanong niya Nakikita naman natin. Wala lang akong malita. Pero marami malita dyan. Titinda, di ba? Marami. Yun lang. Ang ibig ko sabihin. Diba? Si Bongbong, wala naman siya nagagawa sa bayan natin Puro lang pahirap. Ito lang salamin. Pataas ng pataas yung sa kanya Yung mga gas. Hindi naman tayo Basta ito dapat. Ay si Bongbong. Bakit? Aba, kita niyo naman halatang-halata na sa flood control Siyempre dapat, di ba, sa mga ruto o ano pa. Dapat sa presidente kailangan, kaya niya kontrolin. Hindi naman ako kontrol Kakawa ang taong bayan, ang mga mamamayan ang nagdadala nun. Oo, ayaw ko yan. Bakit po? Ayaw ko yan, ayaw ko yung patakaran niya. Mula sa pong pinanganak ako yan, Marcos, ayaw ko. Ayaw ko yan, basta ayaw ko. Yan po mga kababayan. Pero po hindi po nakikita yan ng malalaking mainstream media. Yung simpatsya at dismayadong mga Pilipino.
At hindi rin po nakikita yan, lalong-lalo po ang tagapagsinungaling ng Malacanang. Hindi po ba? Dahil sila po ay wala po silang dinaranas na kahirapan at nagtataas ang bilihin. Hindi po ba? Dahil po yung sinasabi ng ating mga kababayan, talamak ang korupsyon. Lahat ng gabinete, grabe ang korupsyon. Pati institusyon, ganon din po katalamak ang korupsyon sa ating bansa. Pati mga institusyon, hindi lang po mga gabinete. Hindi po ba? Grabe, no? Pero ang isang pangulo, ang isasagot lang po, yung kanya pong sinabi, La Zona. Mga kababayan, wala pong nangyari at natupad dahil nakikita po natin selective. Ang ipinakukulong lang po ng napakabilis. Mabilis ang napapakulong pagka po tinik sa kanila at hindi sumusunod at nilalabanan sila. Lalong-lalo na pag iniimbestigahan pa ang malawakang korupsyon. Nakukulong agad. Hindi ba, Senator Marcoleta? Hindi po ba, mga kababayan? At nahandyan din po si Jingo Estrada. At pinupuruhan din po nila ang mga senador na tinik sa lalamunan nila. Hindi ba Alan Peter Cayetano? Di po ba? Pati nga si Robin Hood. Grabe, no? At syempre, hindi mawawala sila Senator Bongo dyan. Hindi po ba? Nang mabawasan na silang lahat. Pero ang isasagot lang po sa atin ng Pangulo, mga kababayan na tinatawag po na kanyang atin na bangag, yung kanyang mga pinangako at sinalita nung nakaraang SONA na pananagutin niya at napakaraming magpapasko. Magpapasko sila sa kulungan, mga kababayan. Pero ang napapakulong lang at hinihiring na kaso ay ano po, puro po dilis. Contractors, mga contractors at mga tauhan sa DPWH. Wala pong mga congressman. Isang damukal na congressman, safe na safe. At isang damukal din po ang senador, mga kababayan. Ang naipakulong pa, yung pong donation. Ang nag-donate po ay nakulong din. Ipinakulong ang nag-donate, campaign donation, at yung pong senador na binigyan ng donation, yung po ang nakulong. Pero yung malawak ang korupsyon na sinasabi niya, magpapasko kayo sa kulungan last year pa. Sinabi niya po yung SONA rin, maraming magpapasko sa kulungan. Pero ngayon, mga kababayan, isang taon na, malayang-malaya pa rin ang mga ulo at mga lupin dahil yung pinaka-leader yata ang nagsasalita ng maraming magpapasko sa kulungan. Di umano. Kaya yan po mga kababayan, ang simpatsya ng taong bayan sa kanya. Dahil unang-una, ubod daw ng sinungaling at mambubudol. At isa pa, ang binabatikos, korupsyon. Pahirap sa bayan. Mga Pilipino'y naghihirap, tayo'y naghihirap. Lahat na po ng klase at ubod na po pwede nilang pamahalin. Itinaas na nilang lahat, hindi lang po gas. Hindi po ba? Kaya nga po ang mga kaalyado, mga gabinete, mga na-appoint, may mga bahay na sa ibang bansa. Halos karamihan sa kanila may mga bahay na sa Amerika, sa Europa, sa Asia. Hindi po ba? Baka nga pati sa Australia. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang ginawa pong paglilingkod sa atin ng abangan ng susunod na kabanata. Unbelievable. Sana dumating na ang mabilis na mga karma nila. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. At thank you po sa inyo sa naagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo, sa mga inyo po, mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po.
At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Eric Hershow from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isan from Cagayan Valley. Ani Jo, ako si Phil Am. Si Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno. Ma'am Elvis Hermani from North Miami, Florida. Mika Legaspi. Si Frank Zamora from California City at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Kingston from Hong Kong. Jake Yahut from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Silona from Sydney, Australia. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po tayo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.